Kasama na to. Let's see kung ano yung pipili. And I saw some of his books. Next naman natin is I made myself a really simple coffee. As in, kape lang na instant brown sugar. Then, hinalo ko lang siya sa oat milk kasi I just don't want anything super fancy. Kasi kailangan ko lang ng a little bit of coffee. I've been craving coffee. This is getting bad kasi baka mamaya may addiction na ba ako? Ganyan. I just need something to get me through the day kasi I finally wrapped some of my gifts to our friend Jane. Actually, na-videohan ko to. Tapos, na-delete ko yung mga clips from the previous days ng weeks ko. So, that explains ko ba't iba kong gift is wrapped na. Itong unang-unang gift is a really special one kasi ito ay custom na nameplate for her journal. I saw her TikTok video and story na meron na siyang journal and ito yung nameplate na ilalagay ko yan sa screen kasi nakalagay Diary of Jane and it's actually her new username na ginagamit niya ngayon. So feel ko super fitting nang nilagay ko na Diary of Jane kasi journal tapos yun yung username niya so very intentional and basically ito yung itsura niya. Yung saan kasi normal lang na nameplate. So, it just has my name here. Pero sa kanya, mas malaking nameplate. This is very simple naman. These are stickers, motivation stickers, and meron ding apothecary diaries na stickers kasi we both love apothecary diary. So, feel ko yun yung isa sa mga common denominator namin. So, naisip ko na yun yung medyo heavy theme tayo sa apothecary diaries kasi ito namang next ko is a bookmark na si Mau Mau and parehas kami ng bookmark. I got the exact one din sa kanya kasi I thought it would be fitting kapag mayroon kaming twinning na bookmark tapos we can send each other a picture na, oh, I'm currently reading this and I'm using the bookmark tapos parehas kami. Parang ang cute, diba? So basically, I got her 1, 2, 3, 4 I think 4 books. Kaya ako pinakita to, itong A Man Called Ove. Kasi ito yung isa sa mga gift na binigay ko sa kanya, which is itong malaki, nakabox lang. Isa sa mga nirecommend niya kasi sa aking author before nung nag-meet kami sa book signing ni Wang Bo is si Frederick. And I saw some of his books sa kanyang bookshelf. Tapos nag-asa ko if meron ba siyang A Man Called Ove. Kasi I also have one, but I haven't read this. I had it for a really long time. So perfect kasi pwede kaming magbasa together or same time or alam mo yung kahit sa isang month na sabay kaming babasahin yung A Man Called Ove. So, naisip ko kasi modern classics yung mga i-recommend ko sa kanya, yung binili ko sa kanya since she requested for some classic recommendations. Maganda kasi ang modern classics if you're a beginner or if you're not really into classics that much. So, unang-una kong nabili, which nakita niyo sa vlog before, is yung Metamorphosis ni Franz Kafka. This is one of my beginner classic recommendations. But what I'm going to do mamaya is i-label ko siya na read this first, and then this one, and then this one. The next book that I got is yung Animal Farm by George Orwell. This is such a classic in terms of lahat inirecommend tong Animal Farm or yung isa pang work ni George Orwell which is 1984 for beginners. For me, hindi siya super beginner friendly pero siguro mga medium, like kapag nakabasa ka na ng 1 to 3 books of classics, then maybe you could jump on that. Pero kapag yung super starter ka pa lang, I highly recommend this. Kasi ito, it's very short and hindi siya komplikado. And the message is very clear. So, feel ko magugustuhan niyo din to kasi it's fun to dissect, especially kung ano yung represent ng animals, etc. like that. I recently read this. This is Daniel Keyes, Flowers for Algernon, and nagustuhan ko siya. Determine ko kagad na pang beginner siya kasi the writing, it's very hindi naman YA, pero sobrang dali ng writing niya. I feel like ito yung pinaka masasabi ko na pwede niyang mag-start na libro kasi akala ko nga hindi siya modern classic. I thought it was a contemporary, but sinerch ko siya, so modern classic daw siya. Basically, this is about a man who has a low IQ, tapos pinag-experimentahan siya para tumaas yung IQ niya, and yun na yung masasabi ko. No spoilers. Tapos, yung pinaka-last ko na dumating na completes our, I guess, gifts is itong pouch which has her name. I feel like this is timeless. Yung color scheme na white and brown. So, magagamit ito for a very long time. Kaya, I'm very happy with this. Actually, natakot ako kasi baka mamaya may nakalimutan pala akong ibigay sa kanya kasi nga, we're going to send this over. Start ko muna ng i-wrap to and I also cut some papers na ganito. So, I can put notes sa different gifts ko kasi lahat sila may meaning or lahat sila may intentions behind it.
First book done. We're going to wrap the second book. Sana kasha siya. Kasi pinintira ka na. I've been trying to look for this cover, specific cover, because this is what I have, and it's one of my favorite covers na Animal Farm. Sobrang gandang-ganda ako sa kanya. And malalaman mo na ang tagal na nito sa akin kasi 359 pesos ko pa siya nabili. I wanted to get her this one. Promise, gustong-gusto kong hanap ako ng ganitong version. And ang meron sa Fully Book right now is itong Animal Farm na ganitong cover or edition, which is yung next na pinaka-okay. Ewan ko, ba't ako na-excite for her? As in, promise, na-excite talaga ako for her. Kasi, I wish I could have read Animal for the very first time also. Like, sobrang nakaka-excite. Sobra. Sana magustuhan niya. Please, sana magustuhan niya. Although, no pressure sa kanya. Okay. Done. Uy, ang ganda. Actually, ang ganda, no? I think I ate with this one. I think she'll really like this. Let's write the letter. Parang pangit ang sulat ko. Yan, ganda siya. It's so cute! These are all of the gifts. Basically, ang gagawin ko, i-yarn ko siya. Tapos may category kasi siya. The classic. Wait lang, naka-number kasi siya. 1, 2, 3. Ah! It's so cute! Yay! Super late na to. I'm so sorry, Jane. Better late than never! Okay, I just had dinner. We got the confirmation na pwede niyang i-receive today. Lagay lang natin siya dito sa tote bag. Kasi masecure, hindi ko masecure ng tote bag kasi sa paper bag. Baka kasi biglang mabutas yung paper bag or whatever. Sana may si kuya, may box. Para hindi siya malaglag. Okay, Wheel of Fortune. Kung ano man i-read natin next. Kasi, I put 3 books. The Chosen, Invisible Man by Ralph Ellison, and A Short Stay in Hell, which I will download in my Kindle if siya yung na-pick natin today. Let's see kung ano yung pipiliin ng ating spin the wheeler. Dun, dun, dun. Ano yan? Ano yan? Oh! We're reading A Short Stay in Hell. I'm 50% in the book already. This is a very short read. Feel ko mga 100 pages lang to. So, ayan, 52% na ako. And so far, it's very interesting. Nakala ko super, siya, magiging criticism siya about our God. Nakala magkakaroon ng madaming, I guess, side comments about God and stuff. Pero, turns out, yun lang yung pinaka, I guess, so far, yung worst na line about it na yung sa first page lang. Pero, basically, the rest of the story, it's about, hugas kasi akong pinggan. It's about a guy. Sabi niya Mormon siya eh. Namatay siya because of cancer. Napunta siya dun sa hell, di ba nga yung pinaka-prologue. Tinuro siya ng D-word.
na pumunta ka dyan. Bye-bye! Biglang pinakita ko sa inyo kanina, di ba? May mga rules doon sa Hell na kailangan mo maghanap ng libro na pertaining sa buhay mo, na feel mo yun yung, I guess, MMK story mo, ganyan. Makakapunta ka lang daw sa quote-unquote heaven kapag tama or accepted yung libro na sinend mo sa kanila or pinasa mo. Basically, napunta siya sa hell na hindi typical hell kasi is full of books. So, library, ganyan. Provided yung food nila, may mga nakakasama din siya mga ibang kapwa-tao doon. Pero napansin niya na all white daw. And I guess the challenging part, ang daming libro sobra, pero minsan mga walang kwenta yung laman ng libro. Like, hindi siya readable, ganun. So, hindi ko sure kung kailangan mong i-decode yung ibang books. Yun pa lang naman so far yung nababasa ko. And I will not be telling anymore kasi ayoko na ngayon i-spoil. Hindi naman siya masyadong spoiler kasi I guess that's the gist of the book. Hindi din naman alam natin kung ano bang meron doon. Kaya, yun pa lang naman yung I guess yung premise ng libro. My apartment is in shambles right now. So, mag-start muna ako sa ating mga laundry kasi ang dami kong mga damit na hindi ko pa nilalagay sa closet. Tomorrow, we're gonna do a deep clean in our apartment. Tapos, ito yung mga CDs ko. And, naisip ko kagabi na manood ng summer movie. I do have a lot of CDs. Naisip ko manood ng aking summer movie. One of my favorite Filipino movies ever. Ito na, ang ating summer movie. And one of my favorite. I also consider this as a summer movie. Parang summer movie siya, diba? Yung The Parent Trap. I also have Of Human Bondage na binili ko again sa Cavite na parang madaming vinyl. Alam ko, blinag ko yun eh. This is also a summer movie, one of my all-time favorite na parang youth or teen na movie. Kasi lahat ng mga CD na binili kong physical, yung mga gusto ko talaga, mga favorite ko. Kasi I do want to parang immortalize them. Hopefully, mapasa ko sa aking mga Junmakis. We're going to watch my favorite summer movie. Hala, ang kalat pala. Wait. Happy today, guys. Alam nyo, bigla akong nagkaroon ng sudden interest for some reason sa Cooper's Coffee. Kasi nakikita ko siya sa FYP ko. Kita nyo naman ang outfit ko. Ito yung madami siyang votes from our previous vlog, which is yung ukay-ukay. Mostly yung mga comments nyo, sabi nyo nagagandahan kayo. And I feel like it fits well with the theme kasi nga kape. Parang mukha tayong dark coffee. Okay, we're on our way to Cooper's na. Ito na siya.
ang kinikrave ko, kunyari, ng ilang araw. Meron din silang carrot cheesecake, chocolate truffle cake, and some pastries. Kasi hindi ko mabasa kung anong pronunciation yan. Meron silang brown butter latte, honey oat latte, mocha, white chocolate mocha, dirty matcha, ube. Dirty ube meron sila. Gusto ko try yung ube latte nila, kaso nga lang parang hirap i-risk. Isang ice mocha, saka isang honey oat latte na ice din. Tapos carrot cheesecake. Isang slice. I'm excited! Wow! Parang sarap ng cheesecake. This is the mocha. It's time for the taste test. Ang in-order ko is mocha. Tingnan natin. Kasi parang medyo creamy naman siya. Inahanap ko kasi parang yard shake. Ay, hindi pala siya shake. Shake. Next naman is yung cheesecake. Wow. Sobrang sarap. Ito naman is white chocolate mocha. Tapang nga ng kape. Next naman natin is honey oat latte. Pero wala na masyadong difference. Ito hindi ka masyadong malasahan yung honey. Itong mocha, kapait siya because of the parang may remnants ng kung ano man niya sa ilalim. Second to the last, itong ube latte nila. O diba, na-order na namin yung ano. Konti lang yung ube. Medyo gusto ko kasi yung ube kasi. Pag nalalasa mo yung ube, masarap na siya. Last is brown butter latte. Which is ito yung hinahype talaga nila. So, tingnan natin kung worth the hype ba. Beginner pa lang kasi ako sa kape, so hindi ko ma-judge eh. Pero mas gusto ko yung lasa na ito. Pero ito talaga yung super sarap dito, yung carrot cheesecake. We're back! Nagustuhan ko na tong honey oat latte kasi natunaw na ang kanyang parang mga cereal. Tapos okay na yung blending niya. So, mas gusto ko to kaysa sa mocha. Tayo ay pupunta na sa school supplies kasi bibili ang aking mga little sisters ng school supplies. Buti nga sa kanila, sa era nila, ang gaganda ng mga no? Kasi may mga Shopee. So, pag kunyari, trip mo yung mga aesthetic na pencil case. Tayo, yung pencil case natin, wala tayong choice kundi yung mga binibenta lang sa SM, ganyan. Nakakamiss naman mamili ng school supplies. Umakay na talaga super itong honey oat latte nila. Honeycomb pala yung nasa taas. Akala ko nung una, cereal. Yung parang cornflakes. Yung pala honeycomb pala. Kaya natunaw siya, sumarap siya. So, titingnan sila ng padlock dito kasi for their locker. Ka-locker ba kayo? Parang may locker yata kami dati sa CSE pero hindi ko matandaan kung... meron yata. Pero parang kailangan bayadan, ganyan. Ito yung mga candle nila. Parang sweet niya. Sweet na itong creamy vanilla swirl. Kasi gusto ko talaga ng Yankee candle. Kasi super lalaki lang. Yung meron dito. Hindi ko nakakabili ng parang sample set. Ang bango nito. Kasi kung ni-amoy niya, ko din kahit na yun amoy. Tapos yun. Maybe during Christmas season na lang. Masarap magkaroon ng mga pumpkin cinnamon type of sets. Next stop is bench. Tingnan natin kung meron silang parang dito yung nipple something. No, may mga sila, pouch. Pero hindi siya pencil case no? Parang meron silang mga scents na bago, I guess. Let's try some. Peony and pink pepper yung ito na lang. Yung white lilies and jasmine. Ang bango netong white lilies and jasmine. This is the kind of scent that I like. Parang fresh, tapos may hindi naman vanilla, pero medyo matamis siya ng onte. Maybe because of the lilies. Parang may pagka-soap siya eh. Pero feel ko dito long lasting. Kasi marang mga ganitong scent, hindi siya tatagal. Pero ang bango niya. Hindi, parang siyang bagong ligo eh. Pag gumamit ka ng safeguard na puti, ganun yung amoy niya. Okay, let's get one. Okay, kaya ba nila? Ito, 350 for 2 pairs. And then this one is 380 for 3 pairs. So, ito na lang ako. I'm looking for laptop bags. Sino naman to? Ito, ang ganda. Hindi, siya, bag lang. Pero laptop sleeve lang kasi yung meron sila eh. Kasama na to. Okay, so parang bag charm lang. Pero ang ganda ng color. Meron din siyang compartment. Wala kayo yung yung may handle.
Na ganito. Ito lang mo. Ayan lang talaga. Oo. Ito Ah, kasi meron itong compartment ng laptop. Pero wala siya yung parang ganito, yung Yung may ganyan puff. yung tela niyo. Oo. Ah, okay. Magkano pag ito lang? Finger press. Oo. Easy. Pag dalawa was. Ah, ito. Dark. Yung reversible. Ilang inch to ate? Up to ano, 20. Kasi wala yung Mac dito dito. Yan ka siya dyan hanggang 6. Reversible nga yan. Washable din. National. This looks interesting. The Vanishing Cherry Blossom Bookshop. Though hindi ko sure kung Japanese book pa siya. And then we also have the Apothecary Diaries here. The novel. Kasi ang manga yata ito eh. Hindi pa sila ng cover. So madami din sa national ng mga mangas or manhwa. Okay, we found one book and buti na lang meron silang stock. Kasi hindi ko lang masyado gusto yung cover. Kasi dito yung sinong cover sa akin. But I feel like this is the most accessible na cover and version dito sa Pilipinas so far. Kasi nabili ko yung Flowers for Algernon ko sa Big Bad Wolf. So, iba talaga yung cover niya. Pero ito yung usually na binibenta dito sa Pilipinas. So, I don't have any choice. But ito yung cover niya. Kaya, ito na lang. Back to school. Shopping yarn. Look! Book nook ng Sherlock Holmes. Na Lego. Cute. Wala ba si Alexander Leclerc na joke mo? There you go. Tapos dati sa kasama si Julia. Hello! Dito kami. Thank you naman so much for the birthday cake. Your birthday cake. Ay, Ah. nang umpisa, okay pa eh. Anong sa cycle? Dala mo yung ano ko, yung electric fan ko. Sarap ng cream ni friend. Parang lasang trabaho ko eh. Late na Sarap ako. ng cream nyo. Ikaw. Tapos yung 23, ikaw dapat tinatanong na. Ano mo pag sinabi yung Spanish latte? Si, Spanish. Anong pinag-aiba niya? Like, bakit nasabi yung Alam Spanish na ba niya latte? sa mga ganyan? Oh, hindi ba siya yung parang inaano? Kutsara tinidor? Makala siya pang ano, pang kape kasi parang hindi siya matamis. Yung iba natikman kong ganyan, yung iba matamis eh. So, sarap. Ang favorite kong ganyan sa... Sarap. Hello, we're back! Kay Phantom! Pinipin natin ang... May alam mo yun, hindi kakayahan. Para kasing lahat naman tayo naghahanap buhay, bakit naman? We're done in Muni-Muni. And syempre medyo, dito, nagchikahan lang with the siblings and everything. But the spicy tuna sandwich was really good. Kasi di ba ni-recommend sa akin ng isa sa mga subscribers ng part of community natin dito sa YouTube. Ni-comment niya na yun yung pambata niya sa Muni-Muni, which is yung spicy tuna sandwich.
Sarap, be. Ginawang tripod niya kasi para eh. First time. Oh my gosh! Our favorite Bake Mac ever. Promise, the best Bake Mac in the whole world. Murder si Eman. Dapat, birthday niya eh. Per birth month naman niya, so included pa din. Pero yan. Wow! Our favorite. Uy, solid. Babe, grabe! 4:50 na pala. Kanina pa ako nag-edit. Kanina umaga pa ako nandito. Mga ako nagising? Mga 8. Grabe, kanina pa ako nag-edit. Nakalimutan ko ng maligo. Kailangan ko ng maligo. Sige, last na. Sabi niya sa akin, last na yan. Kaya kayo maligo pa lahat. Kumain ka na. Shucks, deserve ko to. After editing for like almost 12 hours today. Hindi pala siya soft-boiled. Medyo hard-boiled na siya. Nakakabahan ako parang mahihimatay sa sobrang kaba. Ang mineral ko. Nasaan na siya? Oh my gosh. It's 4:30 and I literally saw the biggest 4:30 a.m. I saw the biggest cockroach ever. Wala akong matakbuhan. Wala yung jowa ko. Pray for me. Ano ba siya? Buhay pa rin siya. What the fuck? Hala, ganun ba talaga yung mga cockroach? Ang tagal mamatay. Oh my gosh, ganun ba talaga? Grabe, natatakot na ako kasi ayaw niya mamatay. Ilang beses ko na siya hinahampas, I swear. Tapos gumagalaw pa din siya.